showbiz fanatics, Daniel Padilla abay nakapagdesisyon na at ano nga ba ang paliwanag patungkol sa mga kumakalat na video nila ni Miss Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang pinaka-latest at pinakabagong endorsement at mga photos na nagkalat ngayon dito po kay Miss Catherine Bernardo, na tila baga talagang looking forward na talaga si Miss Catherine sa pagpapasexy at pagpapakita ng more skins, and talagang handang-handa na rin siya para sa mga mature role na pwede pong ibigay sa kanya ng kanyang management, ang GMA, ang ABS-CBN, kung saan inaabangan din natin na itong si Miss Catherine Bernardo ay nagpa-plan this year kung anong po yung pinaka-best na movie na pagtatambalan nila. Pero sa ngayon, ang pinaka-confirm pa lang na pwede niyang gawin is yung kanila pong movie na ginagawa with Miss or yung Elena. And of course, ipapanood din po din natin yung ginagawa or pinaplano ng ABS-CBN na magtambal sila or magsama sila ni Miss Nadine Lustre sa isang napakagandang premyadong film na ginawa noon ni Nora Honor at ng isa pang batikang aktres na si Miss Vilma Santos. But this time, kinatuwaan naman ng lahat ang pagpo-post ni Mr. DJ or Mr. Daniel Padilla ng mukha ng kanyang kapatid dahil ito po ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Si Maggie po ay nag-celebrate ng kaarawan. So sa video po na ipinost ni Miss Carla Estrada na ina ni Mr. Daniel Padilla and Miss Maggie, ay tila baga wala po tayo nakita or hindi present ang isang Daniel Padilla dahil noong mga panahon na ito ay nasa nasa Vietnam at nagbabakasyon kasama ng kanyang best friend na si Seth. So, ipinakita dito ni Miss Carla Estrada, binigyan pugay niya at binigay niya yung kanyang greetings para sa kanyang anak. Pero, nitong Feb 26, 2024, ay si Daniel Padilla nga di umano ay balik Pinas na at totok na sa negosyo. Kasi pagkatapos po ng kanyang pagpirma sa kanyang kontrata or pag-renew ng kontrata niya sa nasabing network, ang ABS-CBN, ay sinabi niya sa kanyang interview dun po sa On-Q na mas bibigyan niya ng prioridad ang pagbubukas at pagpasok muli sa mga iba't ibang mga negosyo, dahil alam niya na ang kanya pong na ang buhay artista ay hindi ka lagi nandun sa limelight. So magandang desisyon po yan ni Mr. Daniel na talagang ipakita niya na kaya niya talaga, diba? Kahit sabihin na natin na maraming nambabash kay Daniel, sinasabi na hindi daw di umano sisikat or hindi raw di umano susuportahan ng isang Daniel Padilla pag hindi kasama si Catherine. So this time, gustong patunayan ni Daniel na talagang kaya niyang mag-isa. Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi sa Vietnam, balik Pinas na si Daniel Padilla ngayong Lunes. Kasama ni Daniel na nagpunta sa Vietnam ang ilang mga hindi lakwatsa at bakasyon lang ang pinunta ni Daniel sa bansang yon. Ayon sa nanay ni Daniel na si Carla, may bubuksang negosyo sa bansang yon ang kanyang anak. Apparel store ang gusto ni DJ. Meron din sa Japan, chika ni Carla. So, dahil po dyan, meron pong paglilinaw, na tila baga parang may mga video kasing nagkalat na ini-incorporate kay Daniel. So panoorin natin ang video clip na ito. Oo. Ay, anyway, yun na nga. Sa kumakalat na balita, pinabulaanan ng mga netizen, lalo ng mga tagahanga ni Daniel Padilla, na nagkabalikan ng dalawa dahil si Daniel ay kasalukuyan nagbabakasyon ngayon sa Vietnam. Yan taray! Yes, at hindi pa ito bumabalik dito sa Pilipinas. Kaya malayong mangyari mare na itong si Daniel. Na si Daniel Padilla at saka si Catherine ay magkakabalikan. Tsaka alam mo, may mga kumakalat na parang sumuko na talaga si Daniel sa pagsuyo. Parang moving on na talaga siya. Parang inano na lang nila na tadhana na lang makapagsabi kung magbabalikan kami o hindi. Diyos ko, napakaraming artistang pero parang ganyan, feeling ko ngayon, diba, based sa kanyang last interview ng contract signing, diba? Oo. Parang
talagang sinabi niya no, na wala muna sa isip niya ngayon Mag-jowa. ang mag-love life, ang mag-ano. Gusto niya muna mag-concentrate muna sa trabaho, and which is good. Kung talagang yun ang mangyayari. Correct. Kasi kumaga parang siguro he owes that to himself. Diba? Na kasi for the longest time, happy naman siya with the relationship. Kaya lang after all the bashings and everything, diba? Na hayaan naman muna natin makarecover yung bata. Correct. Diba? Alam naman tayo, wala naman taong perfecto eh. Kumaga parang sumasalamin lang siguro si Daniel Padilla sa maraming relasyon na alam naman natin na takitan na rin natin yan sa mga pribadong mga buhay natin. Correct. Diba? Na siguro ang nangyari lang ay celebrity sila at yung mga kaibigan natin na nangyayari din sa totoong buhay yan ay mga pribadong tao. Nagkataon lang na sila yung nasa spotlight. Diba? Diyos ko, sa personal, mas marami pang malala dyan. Diba? Maraming manluloko, maraming Manggagancho. Diba? Maraming talagang ganyan, maraming Correct. scam. Dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili naman natin mula naman sa mga legit viewers and legit na nagmamahal kay Daniel Padilla at kay Miss Catherine Bernardo. Unahin po natin ang komento ni Leo Acosta. Basta ayaw ko na sa taong marunong tumanaw ng utang na loob sa mga fans nila. Masyado silang bitter. Better ba to? Kaya go lang DJ. We support you sa movies mo at bago na love team mo. Siguro patok yan, lalo na pag marunong din kumanta at sumayaw. Ito naman po yung kanya pong komento patungkol sa bagay na ito. And of course, salamat po Mr. Leo Acosta sa inyo pong komento. Alam ko po nakakayanin niya ni Daniel Padilla. He can do on his own. Lalo na't ngayon parang tinigilan niya na po at parang nag-stop na siya sa panunuyo kay Catherine. And aside from that, narito pa sabi ng isang user, subukan pa mo ng mabalo. Kasabihan natin mga Pilipino, Katniel pa rin kami, Catherine at Daniel forever. Dapat naman talaga na wag konsintihin ng ABS-CBN ang mga artista nilang mababaho. So ito naman po yung kanyang komento, no? Ito'y patungkol dun sa issue na parang si Andrea Brillantes daw di umano ay dinidisiplina ng ABS-CBN kasi pagkatapos po ng kanyang show ng senior high ay wala na po tayong nabalitaan na plano ng ABS-CBN na bigyan siya ng panibagong proyekto, no, na medyo alarming po sa part po ni Andrea dahil tila baga nararanasan niya yung disciplinary actions coming from ABS-CBN. And aside from that, meron pa pong nag-comment, sabi ni Hot Sauce, sumunod na muna tayo sa flow ng mga kaganapan sa karir ng ating idol Katniel. Let us wait na lang for the right time para sa kanila. Katniel forever. True. Yun naman po talaga yung kailangan nating gawin kasi napaka-imposible po na wala pong comeback movie or comeback na mga projects with Catherine and Daniel kasi nasa isang management po sila. And of course, another comment sabi ni Cherry Rodino, tama naman ang ABS-CBN na may criteria at rules sa sundin kapag pumirma ng contract, professionalism at reputation both ng company and employee. Sikat at DJ dapat ma-maintain ang maayos na vibes kasi career din ang nakasalalay. Wala silang magagawa kung saan ang social media ang pag-umpugin silang dalawa. Daming bintang. Parinigan daw na hindi naman nanggagaling sa Katniel. Puro connect at putting words into their mouth. Tahimik ang Katniel pero grabe ang tutok sa kanila. It only means sa ganun talaga kasikat at ganun kagrabe yung naging impact ng Katniel sa publiko. Kaya hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin po sila. So hindi maiiwasan yun. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.